Noon pa man, mahilig na tayong mga Pilipino sa mga kwentong tungkol sa kabayanihan. Andyan ang kwento ni Ninoy, na tunay ngang pinanindigan ang sinabi niya, "The Filipino is worth dying for." Andyan si Pacquiao na sinasalubong natin ng hero's welcome tuwing nananalo siya sa kanyang laban. Huwag rin nating kalimutan si Efren Peña Florida na nagkamit ng titulong CNN Hero of the Year dahil sa kanyang pagtuturo sa mga kabataan sa pamamagitan ng Kariton Classroom. Subalit paano natin nasusukat ang lahat ng ito? Ano ang pamantayan natin ng pagiging isang bayani? Kailangan bang itaya ang buhay sa kapahamakan? O sapat na ang pagtulong sa kapwa at pagmamahal sa bayan? Sabi sa filosofiya, man has the greatest potentiality. Bawat isa sa atin ay maaaring maging isang manggagamot, guro, politiko, abogado, tambay, holdupper, adik, athlete, artista, at higit sa lahat, isang bayani. Ang pagiging isang bayani nga ang landas na tinahak ng ipapakilala ko sa inyo ngayong araw. Samahan ninyo akong kilalanin kung sino siya, ang lalaking nagtayo ng isang pampublikong aklatan sa kanyang sariling tahanan. Ako ang inyong lingkod, Nicole Cortez, at ito ang AM Reports. Matatagpuan sa isang liblib at tahimik na lugar sa Balagta Street, Barangay La Paz, Makati, ang isang bahay na literal na umaapaw sa iba't ibang klase ng libro at babasahin. Mula sa gilid ng kalsada hanggang sa mismong hagdan. Pocketbooks man yan o references, paperback man o hardbound, malulula ka sa tila walang katapusang supply ng libro na mamamataan dito. Ito ang Reading Club 2000, o mas kilala sa tawag na Aklatang Bayan, na pinasimulan ni Hernando Nani Gonlao 14 na taon na ang nakararaan. Dating accountant noon si Mang Nani. Subalit, dahil hindi na siya nasisihan sa trabaho niyang ito, naisipan niyang bumalik sa kanyang tunay na kinagigiliwan, ang mga libro. Noong 2000, napag-isipan ko ang patuloy na hanapin ang kahalagahan ng buhay ko sa Pilipinas bilang isang Pilipino. Binalikan ko ang mga katangian ko na naging mahalaga nung 10 taong gulang ako. At ito nga yung sa mga babasahin. Kaya yun ang naisip ko, mga lumang babasahin. Nilabas ko yan sa harapan ng bahay, pinahiram, hanggang dumami ng dumami, umakit ang mga aklat sa loob ng tahanan. Nang walang kahirap-hirap. Ang kakaiba sa aklatan na ito, pwedeng hiramin o iuwi ang mga libro nang wala ni isang sentimo na bayad. 24 oras rin itong bukas sa publiko, at kahit sinong gustong pumunta ay malugod na tatanggapin ni Mang Nani. Piyesta, ika nga, hindi lamang para sa may hilig magbasa ng libro, kundi maging sa mga ordinaryong mamamayan ang aklatan na ito. Lalo pa sa panahon ngayon, halos lahat na yata ng impormasyon ay kinukuha na natin sa internet. Ang suking ito, nagboluntaryong magbantay sa aklatan tuwing wala si Mang Nani. Iba raw ang sayang idinulot nito sa kanya. Yung natuwa lang ako sa sarili ko kasi yung mga minsan yung mga bata nag-ano rito, natutulungan namin. Tsaka yung mga nagpapalipas ng oras na gusto magbasa, natutulungan din namin. Yun lang ang pinaka-benefits ko dito. Parang maluwag yung kalooban ko na nakakatulong ako doon sa ibang tao. Hindi pa nakontento si Mang Nani sa pagtatayo ng isang aklatan na libre sa lahat. Sa katunayan, ni-level up pa niya ang kanyang misyon sa pamamagitan ng paghahatid ng mga libro sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. Nakarating din ng mga aklat na to na sa mahigit 100 lugar sa ating bansa. Mula Kalinga, Benguet, Abra, Tugigaraw, Tabuk City, pababa sa Mindanao, Sulu, Hulo, Tawi-Tawi, Basilan, Zamboanga.
Cotabato, Davao, Compostela, sa mga lugar ng katutubong Pilipino, mga indigenous people. Si Sandra Haire ang isa sa mga tumulong kay Mang Nani na maghatid ng mga libro sa Mindanao. Maaaring maliit na bagay lamang ang mga libro, pero para sa kanila, napakahalaga na raw nito. Kasi hindi na nga kami inaabot ng teknolohiya, hindi po kami aabutin ng libro. So kung kami nabibigyan ng gano'n, malaking bagay sa amin yun. So yun ang malaking bagay na naitulong din po nitong aklatan ng reading club ng Ika Nani. Sa edad na 62, hindi makikitaan ng kahit munting marka ng panghihina at paghinto sa trabaho si Mang Nani. Para sa kanya kasi, ang serbisyo publiko ay walang hangganan. Ito ay isang sakripisyo at isang pangako na tutuparin niya hanggat siya ay nabubuhay. May kasiyahan po tayo niyan. Dahil napakasarap ng araw-araw nagpapasaya ka, namumuhunan ka ng pagpapasaya sa kapwa. At meron palang grasya o blessing ang pagbibigay ng mga luma, babasahin, aklat sa ating mga kababayan. Ang aklatan ay isang kayamanan na hindi niya kailanman tatalikuran at ipagpapalit sa kahit anong bagay. Blessing na hindi mapapantayan na halaga ng pera, kundi higit pa sa material na bagay. Hindi itinuturing ni Mang Nani ang sarili bilang isang bayani. Ika niya, isa lamang daw siyang karaniwang mamamayan na may pagmamalasakit sa kapwa at pagnanais na umasenso ang bansa. Ang paghihikayat sa kapwa na magbasang muli ng mga libro ang nakita niyang paraan upang makamit ang hangaring ito. Dito natin gagamitin yan sa bayan natin para umunlad at umasenso. Makaluma man yan, pero maaaring ihabol sa pagtakbo ng panahong pagbabago. Ang konsepto ng seeding o pagpupunla, ang solusyon raw upang umunlad hindi lamang ang ating lipunan, kundi maging ang mga sarili natin bilang isang individual. Ang kilos o aksyon na dapat gawin, magtanim, magpunla, alagaan ang tanim para mamunga, at yung bunga maibigay sa iba. Tularan, alagaan ulit, tanim, mamunga, hanggang maging practice ng bawat isang Pilipino o isang tao dito sa mundo. Noon, kailangan natin ng mga bayaning matatapang at handang lumaban para sa kalayaan ng ating bansa. Pero ngayon, iba na ang kailangan. Ngayon, kailangan natin ng mga bayaning marunong magmahal, makaunawa at makisama sa kanilang kapwa at makakilos para matugunan ang pangangailangan ng iba. Ang kwento ni Mang Nani ay nagpapatunay lamang na sino man ay pwedeng maging bayani. Hindi kailangan dumanak ang dugo o magbuwis ng buhay para sa titulong ito. Hindi rin kailangan maging prominente kang tao o magkaroon ng madaming pera para makatulong sa kapwa. Ito ay hamon sa ating lahat. Hamon na maging isang bayani tulad niya, hamon na ibigay ang sarili, katawan, puso at kaluluwa para sa ikabubuti ng mga tao sa paligid natin at sa huli, sa ikabubuti ng bayan. Muli, ako si Nicole Cortez. Magandang araw po sa